Mayong gabi, mayong hapon, good afternoon sa ating lahat. Ito po ang ating sunset moments at balik po tayo sa ating kunting talakayan. Ha? Well, una-una, pasensya po kayo sa mga 2-3 araw na nakalipas na wala po tayong naging upload sa kadahilan ng medyo hindi po maganda ang nangyari dito sa ating camera na nagluluko-luko rin. Buti na lang ay kahit papano 3 araw kung pinag-aantay-antay, gumana naman. Medyo may kalumaan na rin talaga. Baka naman may mga gustong tumulong dyan. Atin pong pag-usapan itong mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Tawagin nating mga anino sa likod ng liwanag. Anino sa likod ng liwanag. Para itong pamagat ng isang dating pelikula po, ano? Pero may hugot din lang dito hugot na kung saan marami tayong nakukuhang parang mapapaisip ka talaga, mag-aanalisa ka talaga. And it talks about many things. Na kung anino man, talking about shadows, you cannot really determine of what it is. Anino man yan ng punong kahoy, sa ilalim niyan, andun yung anino, pero hindi mo talaga manianinag kung anong klaseng uri ng kahoy, o kung kahoy nga ba yun. At ganun din sa ibang mga hayop ba? Baka, o baka, kabayo, kalabaw. Sa anino, kailangan natin talagang tingnan mabuti. Ang taas nito, ang lapad nito, bilog ba, hugis, at yun, 2 bang paa, 4 na paa, halos hindi mo nga makita-kita yung mata kung anino lang ba ang talagang pagbabasihan mo. Kaya ang tinutukoy natin dito ay yung mga hindi pinapakita, talagang hindi pinapakita, underground, under the table kumbaga, na kung saan marami rin ang nagiging kababalaghan, hindi natin inaasahang nangyayari rin pala. Halimbawa nga, itong ang pinag-uusapan sa election, wala sa survey, pero yung dalawa biglang nanalo, andun sa top 5 ata yun. Kaya yun isa sa mga hindi inaasa-asahan. Wala naman tayong sinabing masama, o talagang ganun na nga ba, pero hindi nga natin inaasahan. Anino ko nga anino nga, kapatid ko man o hindi, kung anino lang ang titingnan ko, hindi ko basta-basta makuha kung sino yon. Ang makuha ko lang, may tao. May tao, sino kaya yon? Kaya kung may gusto kang hulihin, dahan-dahan kang lumapit ba doon sa anino or subaybayan mo yung anino. Kung saan pupunta yun, yung galaw ng anino. Kung papalayo ba or papalipit at papalapit, nako. Pero siyempre, tingnan mo rin kung saan nanggaling yung liwanag, kung malapit ba sa kanya yung liwanag, or yun, siyempre pag anino, talagang medyo madilim na yan. Or pwede rin sa umaga, pero ayun, hindi man siya nakakubli, pero kung anino lang yung talagang nakikita, talagang madidetermine mo na rin.
na agad-agad makita mo kasi na sisilip ka lang pag araw, sisilip ka lang, si ano pala to, akala ko si Juan, si Pepe pala, no? Pero pag sa dilim, no? Makita mo lang, maaninag mo lang na may parang anino doon na halimbawa, makita mo doon sa may bintana o sa may pintuan, alam mo na agad na, uy, may paparating. Na? May paparating. Kaya, kung wala kang inaasa-asahan doon, baka magnanakaw. No? Baka may bumuboso. No? Or mga hindi inaasahang bisita. Ha? Meron mang ganon. Pero, sa pag-iingat natin, masusi rin natin, malaman din natin kung ano yung mga motibo, kung ano yung mga pangyayari o mangyayari na hindi man natin inaasahan, no? May posible talagang mangyayari. Na? Or may mangyayari talaga. Na? Kasi andun na yung sinyalis, andun na yung anino . No? Makakita ka ng kamay, no? Dalawang tao, no? Yung kamay andun sa ilalim ng mesa, no? May tinatago na sila. Literally tinatawag natin under the table. No? So, ano man yung pinagpapasa-pasa nila doon, ayun na yun. Kung hindi man under the table, naka-envelope man, at bigla na lang naiabot, tinanggap naman ng isa, hindi na tiningnan kung ano yung nasa loob, ibinulsa, hinawakan, malay mo kung ano yung nakalagay doon sa loob ng envelope. Kahit hindi na sila nag-uusap, baka expected na rin lang nung tumanggap, yung alam niyang ipapasa, ibibigay sa kanya. Wala ka na makita o madinig ng mga kung ano-ano pang mga pinagsasabi-sabi. No? Kasi behind those things, may mga plano at nagiging inaasahan na talaga dun sa dalawa. No? Well, maraming bagay, maraming mga sitwasyon na andito ito sa lahat may anino. No? Maaninag mo, mabuti man o masama, hindi mo agad-agad makikilala kung sino yun, kung anong bagay yun, yung nasa anino yun na yun. Sometimes nga hindi mo makita kung nasa itaas pala yun, o nasa ibaba. Iisang anggulo lang or segundo ang oras na walang anino dun sa kalagitnaan ng araw, 12:00 ng tanghaling tapat. Walang anino dyan. 12:05, may kunti ng may kunti ka na maaninag, siguro 1 inch, 2 inches na anino dyan sa likuran mo. The shadows, we could not really determine. Pero marami, symptoms na yan. Kahit sa kalusugan mo, hindi mo man makita-kita ang anino na yan, may mga dinaramdam ka na rin. I hope nakuha nyo ang ibig ko sabihin dito. At ingat tayo. At huwag nating basta-basta isaalang-alang yung mga aninong yun. Para sa kabutihan ng lahat, ng komunidad, ng bansa, kahit na yung sarili mo, sarili natin. Kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, asawa mo, tinang nyo mabuti. Kahit kami rin dito sa bahay,
Hindi na anino ang tinitingnan dito, pero sa tunog ng pananalita, alam mo na agad ang timpla ng temperatura or yung pananaw, yung nasa isipan ng kasama mo sa bahay. Mainit ba? Malamig ba? Lupaypay ba? O may karamdaman ba? Ha? Ito yung mga liwanag na sinasabi ko. Mga anino, I should say. No? Kaya hindi natin agad-agad ma-determine. No? Kahit sa gobyerno, no? Kahit sa gobyerno, no? Yung inumpisahan ko nga lang na dalawang tao, dalawang senador ang biglang pumasok na wala naman pala sa survey. Kapapanood ko lang dito sa itong mga nasa mga nagsusurvey na ini-interview nila itong tao o itong organisasyon na nagsusurvey kung bakit nga daw hindi nakita na nakapasok yung dalawa na wala naman dun sa listahan ng survey nila, wala doon sa top 16, wala doon sa mga binibilang-bilang nilang posibleng papasok. Statistics, hindi naman talaga bilangan na talaga ng ganun talaga ang lilitaw. Kasi meron din yung mga margin of errors dyan. No? At saka ilang bilang lang yan, number of samples lang yan ng buong populasyon. No? Pero hindi lamang ito sa eleksyon. Kahit sa loob ng simbahan, kahit sa loob ng opisina, kahit sa loob ng kampo, kahit sa mga kapulisan, sa mga armadong mga sundalo, sa simbahan, andun nga si Judas isa sa 12 apostoles. Kahit ngayon na rin, sino ang Hudyo sa mga simbahan ngayon, sa loob ng simbahan? Sino talaga ang perfect na top-notcher dyan sa board examination, sa bar exam, or baka may mga anino rin lang dyan, galawan din lang dyan, sa mga PRC or kung sino yung mga examiners na, ayun, sa mga pag-a-apply ng trabaho, backers. Hindi backers ang nag-a-apply ng trabaho. Empleyado ang nag-a-apply. Pero sa telepono, madali nang makuha kung sino yung mga anino sa likod ng mga aplikante. Kaya tingnan po rin natin ito. Mga kaso, hindi mo alam talaga bakit nangyari. Makita natin din sa liwanag, sa anggulo na mabuting tao, mabuting organisasyon, bigla na lamang may ihahaing kaso laban sa iyo, laban sa grupo. Hindi natin alam na either oppositionista ba sila, yung mga nagsalang ng mga kaso, or mga naiinggit na grupo. Or hindi lang naiinggit, talagang may galit na sa organisasyon nila. At kinuha na nila yung oportunidad na kung yung mga ibang tao galit din sa organisasyon na yun, ayun na. May mga anino na rin sa likod ng organisasyon na yan. Mga tao, mga ibang organisasyon na ayaw sa pag-exist ng organisasyon na yan. Gagawan pa nila ng kasinungalingan na paratang ang organisasyon na yan para lamang mawala sa paningin, mawala sa listahan ng gobyerno at kung ano-ano pa. Maraming kaso po doon. Si Poncio Pilato nga naghuhugas kamay. Anong ibig sabihin ng hugas kamay? Mga anino sa liwanag.
mga anino sa liwanag. Ha? And take note, walang anino kung walang liwanag. I hope medyo may hugot man ito, nakuha nyo pa rin ang ibig nating sabihin sa araw na ito. Doon lamang po, at ito po ang ating Sir Kutaylo sa ating Sunset Moments. Maraming salamat po. God bless us all.